Mga diskarteng ayaw ipaalam ng mga pulis sa'yo. Nagmamaneho ka sa isang madilim na lugar. Unti-unti kang natatakot at pinagpapawisan nang mapansin mong may sumusunod sa'yo. Isang maliwanag at maingay na sasakyan ang papalapit. At sa wakas, hindi ito multo o halimaw, kundi patrol ng pulis. Bakit nga ba sila nandyan? Mas kinabahan ka ngayon na baka mapusasan ka ng wala sa oras. Kaya pag-usapan natin ang mga diskarte na kadalasang isinisikreto ng mga pulis para maiwasan ang mga hindi makatarungang pang-aaresto. Pero teka, bago kumunot ang mga noo nyo at isiping tinutulungan ng video na ito ang mga kriminal na matakasan ng mga otoridad, chill ka lang. Sabi nga ni Martin Luther King Jr., "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Ang video na ito ay para sa mga inosente na pwedeng madawit sa kaso at maaresto ng walang dahilan. Tip number 1. Huwag kang bibigay sa lahat ng sasabihin ng pulis. Huminto ka nang mapansin mong binubusinahan ka ng mga pulis. Bumaba sila at kumatok sa bintana mo. Natural na magtataka ka kung ano ang nangyayari at makakaramdam ka ng kaba kung alam mong wala ka namang ginagawang krimen. Relax ka lang, huwag magpanik at kontrolin ang emosyon mo. Kapag kakausapin ka ng pulis, ibaba mo lang ng kaunti ang bintana. Huwag ibaba ng todo, maliban na lang kung inutusan ka nila. Hindi mo kailangang sundin agad ang lahat ng utos ng pulis. Kung walang warrant of arrest, may karapatan kang magtanong bago sumunod sa mga sasabihin nila. Hindi mo rin kailangang pumayag na ma-search ang iyong sasakyan, kapkapan o pasukin ang iyong bahay kung walang warrant. Para sa protection mo, pwede mong i-video ang pangyayari. Ito ang magsisilbi mong CCTV. Tip number 2. Labanan ang iyong pride at magpakabait. Nagsimula na ang pulis sa isang friendly chat. Tinanong ka ng mga basic na impormasyon pero naiinis ka dahil parang wala namang dahilan para tanungin ka nila. Kaya naman gusto mo nang sumabog at maglabas ng masasamang salita. Uy, relax ka lang and be nice. Hindi mo naman kailangang mag-ala angel sa bait. Pero mahalaga pa rin ang pagpapakita ng respeto. Kung uunahin ang galit, maaaring gumulo ang sitwasyon at hindi maging katanggap-tanggap ang resulta. Huwag gumawa ng mga foul action tulad ng pagsigaw o pagkakaroon ng aggressive posture at huwag mo ring hahawakan ng mga pulis. Kapag kalmado ka, maiiwasan ang tension at may papakita mong alam mo ang iyong mga karapatan. Tip number 3. Huwag kang masyadong madaldal. Hiningi na ng pulis ang lisensya at rehistro mo. Pagkatapos ay tuloy-tuloy pa rin sila sa mga pasimpleng tanong. Eto, tandaan na ang bawat tanong nila ay pwedeng paraan para makakalap ng iba pang impormasyon. Lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo, kaya mas mabuti nang huwag magsalita ng sobra. Kahit friendly pa sila, sagutin lamang ang mga tanong na direktang may kinalaman sa insidente. Maging maikli sa iyong mga sagot at iwasan ang pagbibigay ng dagdag na impormasyon na walang kaugnayan sa sitwasyon. Baka mamaya, magmarites ka pa sa mga pulis ha? Tip number 4. Dapat alam mo ang pagkakaiba ng interview at interrogation. Minsan, hindi mo agad malalaman kung interview o interrogation ang ginagawa ng pulis sa'yo. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang interview ay parang friendly chat kung saan ang gusto ng pulis ay makuha ang impormasyon mula sa'yo nang hindi ka naman inaakusahan. Madalas ang mga tanong dito ay open-ended at hindi aggressive. Parang kamustahan lang. Sa interrogation, ang atmosphere ay tense at direct. Ang objective ng pulis ay makuha ang confession mo. Ang mga tanong ay madalas accusatory at nagpe-pressure sa'yo para umamin ka. Kung nararamdaman mong napipressure ka na, malamang interrogation na ang nangyayari. Tip number 5. Kapag sinabi sa'yo ng pulis na off the record ang pag-uusap nyo, huwag kang magiging kampante. It's a prank! Hindi ka nila hinuli para makipagtsikhan at makipagkaibigan sa'yo. Lahat ng sasabihin nila ay parte ng kanilang trabaho. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo sa korte. Silence is your best friend. Ika nga, minsan ang pinakamagandang sagot ay wala. Tip number 6. Ipagpalagay natin na naimbitahan ka ng mga pulis sa kanilang istasyon at dinala ka nila sa isang maliit na silid para i-interrogate. Kapag inalok ka ng tubig ng mga pulis habang sila ay nag-i-interrogate, mag-ingat! Baka gamitin nila ang baso na ginamit mo para kunin ang iyong DNA.
Legal ito dahil kapag itinapon mo na ang baso sa basura, wala ka ng kontrol dito. Kaya kung hindi mo gustong mag-iwan ng bakas, huwag ka munang iinom at maging maingat sa mga bagay na hinahawakan mo. Huwag ding kalimutan na kapag itinapon mo sa labas ang basura mo, hindi mo na yon pagmamayari. Pwedeng halugugin pa yun ng mga pulis at gamiting ebidensya laban sa'yo. Tip number 7. Huwag kang basta-basta maniwala sa paratang ng pulis hanggat walang ebidensya. Alam mo ba na sa ilang sitwasyon, legal sa mga pulis ang magsinungaling para mapaamin ng isang tao? Yes, you heard that right. Minsan, ang best actor din ng mga pulis. Halimbawa, pwedeng sabihin ng pulis na may fingerprints o DNA ka sa crime scene kahit na alam mong wala ka namang kinalaman sa krimen. Ang goal nila, minsan para mapasang-ayon ka at makuha ang gusto nila. Kaya kung may sinasabi silang ebidensya laban sa iyo, huwag agad maniwala. Tiyakin mong may konkretong ebidensya at tamang proseso bago ka magpanik. Baka mamaya, ma-pressure ka at mapaamin sa kasalanang di mo naman ginawa. Bukod sa pagsisinungaling, pwede rin gumamit ng mga fake test ang mga pulis. Halimbawa, pwede nilang gamitin ang pekeng lie detector para mapaamin ka. Kaya laging magtanong at alamin ang detalye. Mas mabuti nang maging mapagmatsyag at hindi agad nagpapadala sa drama. Tip number 8. Huwag magpadala sa pangakong magiging madali ang lahat kung aamin ka na. Minsan, sasabihin ng mga pulis na magiging madali ang proseso kung aamin ka sa krimen. Pero ang totoo, hindi nila kayang baguhin ang mga charges laban sa iyo. Ang tanging makakapagbago ng charges o parusa ay ang prosecutor, hindi ang mga pulis. Kaya kahit sabihin nila na magiging maayos ang lahat kung aamin ka, tandaan mo na kapag umamin ka, mas mapapadali ang trabaho nila, pero hindi nito mababago ang kahahantungan ng kaso mo. Kaya, huwag magpadala sa mga pangakong napapako. Ang dapat gawin ay kumonsulta sa isang abogado para malaman mo ang tamang proseso bago gumawa ng desisyon. Tip number 9. Isa sa mga smart na pwede mong itanong ay, pwede na ba akong umalis? Kapag sinabi nilang oo, ibig sabihin wala kang dahilan na magstay pa kung saan ka man nila hinarang o dinala. Pero kung sinabing hindi pwede, ibig sabihin, nasa custody ka na nila. Tandaan, maghintay at humingi ng abogado bago magsalita. Tip number 10. Ang pinaka-importanting paraan para maiwasan ang problema sa pulis, abay, napakasimple. Huwag gumawa ng krimen. Basta't alam mong sumusunod ka sa batas, nasa tama ka at mas mataas ang tsansa mong maprotektahan ang iyong mga karapatan. Kahit wala kang nilalabag sa batas, may mga pagkakataon pa rin na pwede kang masita ng pulis. Halimbawa, tuwing katapusan ng buwan, mas mahigpit ang mga pulis dahil may mga lugar na may pressure silang maabot ang kanilang ticket quota. Kung masita ka, maging maayos at magalang. Huwag maging defensive o confrontational at laging magpakita ng respeto sa otoridad. Sabi nga sa kasabihan, the way you treat others is the way you will be treated. Baka mamaya, na-post at na-bash ka na sa social media, nakulong ka pa. Pagkatapos ng mahabang proseso ng pag-iimbestiga sa iyo ng mga pulis, nakahinga ka rin ng maluwag habang nagmamaneho pa uwi dahil alam mong not guilty ka at nalampasan mo ito dahil sa iyong kaalaman. Ignorance of the law is not an excuse. Kaya laging mag-ingat, alamin ang mga batas at huwag kalimutang kumonsulta sa abogado para maiwasan ang malalang aberya. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell